kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resio. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes at 16 ng buwan ng Enero. Food security emergency for rice. Nais padeklara sa Department of Agriculture ng National Price Coordinating Council. NFA rice target ibenta ng 36 pesos per kilo sa mga LGU. Bakit sa NIA 29 pesos per kilo? Ba't dito sa NIA na lang magbenta? 50 pisong per kilo ng bigas target ipatupad ng Department of Agriculture. Singil sa kuryente na mumurong tumaas sa 2026 ayon sa NGCP. Dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. iimbestigahan dahil sa pagkakadawit din sa drug haul sa Maynila ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Manong Chavit season na biktima ng scammer gamit ang AI ayon din kay Secretary John Vic Remulla. Galing na no. China nagmamatigas pa rin ayaw alisin ang kanilang monster ship ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Security guard na nagtaboy ng sampagita vendor sa labas ng mall, sinibak. Mga menor de edad na nabubuntis dumarami pa. Ikinaalarma naman ng Commission on Population. Enero 23, deklaradong bilang Special Non-Working Day sa Bulacan. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan na ng National Price Coordinating Council ang resolusyon na mag-uudyok sa Department of Agriculture na magdeklara na ng tinatawag na food security emergency lalo na sa produkto ng bigas. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, siya ring chairman ng NPCC, kailangan ang deklarasyon mula sa Department of Agriculture para maglabas ng buffer stock ang National Food Authority. Abay, baka kailangan pa makialam ang presidente rito. Magugunitang batay sa rice tarification law, mag-iimbak lamang ng bigas ang mandato ng National Food Authority para sa mga kalamidad. Pero welcome naman kay Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel ang mungkahi ng NPCC, lalo balak niyang ibenta ang NFA rice ng 38 pesos sa mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila. Ang target natin ibenta sa before, assuming ma-approve yan ng January, February, we will sell it at 36 to the LGU, to other GOCCs, AFP, PNP. So may benta nila yan ng 38. Pero by March, ang balak namin ibenta yan ng 33 para maibenta yan ng LGU na mag-participate, GOCCs and other government organizations like AFP, PNP.
Tataka tayo mga misis, mga lola, bakit last week ang NIA, ha? Ayan, nakapagbenta sila ng 29 pesos per kilo at ito ay mga bagong ani pa ng mga farmers. Bakit umaabot pa ng 50? 36? Yun nga lang kaya ang kailangan nating alamin. Samantala, ibebenta sa halagang 36 pesos kada kilo ang NFA rice sa mga local government units ayon yan sa Department of Agriculture. Sabi ni Secretary Francisco Chu Laurel, ang pagbebenta ay gagawin alinsunod sa resolusyon ng National Price Coordinating Council na humihimok sa Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency dahil sa extraordinary increase sa presyo ng bigas. Dagdag ng kalihim, bababa pa sa 33 pesos kada kilo ang suggested retail price ng NFA rice pagdating ng Marso. Tiniyak naman ni Secretary Laurel na sapat ang supply ng NFA rice para sa buong taon at siniguro na maayos at mataas na kalidad ng bigas ang ibinibenta. Samantala, target naman ng Department of Agriculture na magpataw ng hanggang 50 pesos na maximum suggested retail price kada kilo ng imported na bigas sa buwan ng Marso. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang kasadong ipatupad na 58 pesos maximum na SRP per kilo ng imported bigas ay balak nila ipatupad sa January 20. Sabi ni Secretary Laurel, sasailalim sa regular na pagsusuri ang maximum suggested retail price para maisaalang-alang hindi lamang ang kapakanan ng mga mamimili kundi pati na rin ang mga tindahan. Sa nakita ng kalihim, makalipas ang 2 hanggang 3 linggo ng implementasyon ay unti-unti daw baba ang suggested retail price. Depende anya sa presyohan ng bigas sa pandaigdigang merkado. Kabilang naman ang mga sundalo at kapulisan sa mga bebentahan ng mas murang bigas mula sa National Food Authority. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, target nilang ilabas ang NFA rice sa iba pang ahensya ng gobyerno maliban sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa ambush interview sa Pasig City, sinabi ni Laurel na sinisilip nilang ibenta ang NFA rice sa 38 pesos per kilo at pinag-aaralang ibaba pa sakaling maaprubahan. Balak itong simulan ng DA sa susunod na buwan sa pag-asang mailabas ang buffer stock at mabili ng publiko sa mas murang halaga. Sabi ni Laurel, nangako si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na gagawa sila ng programa para maibenta ang bigas sa mga kampo kung saan benepisyaryo rin ang mga retirado at pamilya ng mga ito. Nag-inspeksyon naman ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa palengke ng Mutya ng Pasig Mega Market sa pahunan ni Secretary Chu Laurel at Secretary Cristina Roque ng DTI. At kabilang sa may inspeksyon ay ang bigas. Nasa kanilang pag-iikot ay wala nang nagbebenta ng mas mababa pa sa 40 pesos kada kilo. Ngunit itinuturing pa rin nilang reasonable price at napansin rin nila na wala nang nagbebenta ng bigas na aabot naman ng 60 pesos kada kilo. Nakita rin nila na bumaba ang presyo ng kamatis sa 140 hanggang 160 pesos na lamang kada kilo, mula sa halos 350 hanggang 400 pesos kada kilo nitong nakalipas na ilang araw. Nagmahal naman ang presyo ng karne ng baboy dulot pa rin ng African swine flu at pagkaunti ng populasyon sa ilang mga probinsya sa lalawigan. Narito ang paliwanag ni Secretary Chu Laurel. Ang reasonable na yung nakikita kong presyo dito sa Pasig Market. Besides that, napakalinis na market. Wala na ako nakikita 60 pesos dito So, wala na ako nakikita above 50 or above it. So, that's a good sign.
Samantala, nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na taon. Katuwiran ng NGCP, ito ay dahil nakatakda na nilang bawiin ang mga hindi nasingil na contracted reserved requirements o auxiliary service mula sa mga power generator. Magugunitang inaprubahan ng ERC noong Desyembre ng nakaraang taon ang koleksyon ng 700% na nalalabing deferred payments sa power reserved market. Ayon sa NGCP, nagkakahalaga ito ng 3.05 billion pesos para sa mga buwan ng Pebrero at Marso noong 2024. Believe it or not, maniwala kayo hindi. Lakay, ano yun? Nabiktima po ng scammer. Ang dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Pati pala si Manong Chavit ay nabibiktima ng scammer. Naku po. Malaking taong katulad ng Manong Chavit. Sa pamagitan po ng paggamit ng scammer ng Artificial Intelligence o AI. Ibinunyag ito kanina sa panayam ng damdaming bayan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Matapos magamit pa ang kanyang pangalan sa modus operandi ng scammer. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, isang numero ang tumawag kay Manong Chavit kung saan ginamit ang litrato pa at boses ni Secretary John Vic Remulla para manghingi ng 150,000 pesos. Wow. At dahil nandun nga ang litrato at boses pa ng DILG Secretary, namigay, ibinigay, bumigay ang Manong Chavit Singson. Dahil akala niya ay si Secretary John Vic nga. Narito ang paliwanag ni Secretary John Vic Remulla. May yung tumawag sa kanya, picture ko ang lumabas. Wow. Tapos naka-AI ang boses. Ang sinabi, hinihingan siya ng 150,000. 100,000 in cash, tapos 50,000 na Gcash. Hindi lang yun. Si Manong Chavit, akala niya ako talaga, pinadala niya. Tapos tinawagan niya ako. Sabi ko, Manong, ano ang magagawa ko para sa inyo? Sabi niya, nakuha mo na ba? Sabi ko, ano po yun? Nakuha na ba yung 150? Po, nag-usap tayo, nasa Mindoro kayo. Hindi, sabi mo 150 kailangan mo eh. Ako po? So ganun ang mga tinatakbo ng mga scam hub na yan. Grabe, ano ha? Ayan. Nakakatakot naman na yung lakay. kaya- Pero oo, lakay eh. Kahit sa social media, pag nag-scroll ka lang, madami. Lalo na yung iba na, mantokin mo lakay, si Michael Jackson, di ba, namatay na. Oh. Mayroon pang lumalabas na kunwari, nag-cover siya ng bagong kanta. Ala. At hawig yung boses lakay. Talaga, ha? Nakakatakot talaga Kaya siya. ingat po pag kami tumatawag sa inyong hindi nyo kilala ang numero. Ayan, kung sino yan. Abay, huwag nyo sasagutin sa telepono, cellphone, dahil pagka nako ang boses po ninyo, Oo, lakay. ayan, pwede i-clone. Ayan, pwedeng gamitin ng ganyan modus. At yan nga ang naging babala rin ni Secretary John Vic Remulla. Ingat, ayan. At huwag basta-basta mag-click-click ng mga apps o kaya... Oo, lakay. At yung sa mga text message, yung mga lumalabas na link, huwag nyo pong Ayan, yung mga i-click. link. Huwag nyo pong i-click yun. Samantala, binigyan din ni Remulla na hindi nila titigilan ang guerrilla operations ng mga pogo at scam hubs upang tuluyan ng matigil ang mga ito. Samantala naman, formal nang naghain ng withdrawal sa senatorial race si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Personal na nagtungo sa tanggapan ng COMELEC si Singson upang magsumite ng kanyang Certificate of Withdrawal. Umatras niya ito sa eleksyon dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Bagamat gumaling na ito sa kanyang sakit na pneumonia, kailangan pa rin umano nitong magpahinga at magpalakas ng mahabang panahon. Mukhang nag-expire na yung stem cell ni Manong Chavit. Medyo mahal din kasi yun, di ba lakay? Na-scam pa siya, nako. Oo nga. Hindi yata effective Manong Chavit yung sinasabi yung stem cell sa, nung ma-interview ko dito minsan, may sinasabi sa stem cell sa Japan eh. Japan ba yun? South Korea. Sabi ko, Manong, ang balita ang effective daw yung stem cell sa Germany dahil yun ang original. Hindi na raw. Ayan, mas maganda rin yung sa Japan. Mukhang di effective dahil may expiration yata, humina ang Manong Chavit.
Ibang nga malam mo, Apo. Ayan, kumusta ka naman nung... babalikan po natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Nako, dating PNP Chief General Rodolfo Asurina Jr. Iniimbestigahan din ngayon sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa drug haul ng bilyones na halaga ng droga sa Maynila ayon kay Secretary John Vic Remulla. At mga pasaway lumalabag sa gun ban, abay umakyat na sa 71 ang arestado. Ba't di ba kayo nakikinig ng balita? Matigas sa ulo ninyo. Samantala ang China nagmamatigas pa rin. Ayaw alisin ang kanilang monster ship sa bahagi ng West Philippine Sea. At security guard na nagmatigas security guard na nagtaboy ng batang sampagita vendor sa labas ng mall. Sinibak na management ng SM. At mga misis, mga anak natin, mga minor de edad na nagbubuntis, dumarami daw po ngayon at ikinakaalarma naman ngayon ng Commission on Population. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide, Doktora Isa Suntay, alas 4:26. Sa Miss Jackie O. 33 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Bago natin balikan ang ilang pang detalye ng ating mga balita, magandang hapon sa mga taga Campo Crame. Mukhang ma-extend ang term ni PNP Chief General Marbil. Pero baka hindi pa inumin to ng Emperador Coffee Brandy. Batiin natin ng happy birthday si Katunying Anthony Taberna. Happy birthday happy po. Happy birthday Katunying. Abay, malupit ang celebration nito, ha? Sa Sol Air. Ayan. Alam mo yung Sol Air? Oo, lakay. Sol Air, Quezon City, ha? Malayo-layo Ay, akala ko dito sa malapit sa atin eh. Wala na daw po kasi yung Sofitel eh. Ganun ba? Happy birthday Katunying. Ayan. At binabati natin happy birthday si Abigail Guy. Abigail, happy birthday. Binabati ka ni Daddy Mr. Michael is my guy. Abay, eto pala ko sa Okada naman ng celebration nito, ha? Taray naman. Ang dami mo atang pupuntahan lakay, ha? Oo nga, eh. Magkakalayo yan. May hilo tayo nito, ha? Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Frank Camino ng TM Calamasonic Lads, kay Manny Castañeda ng Shell, at Kuyang Attorney Raul Paras, at happy birthday din kay Attorney JP Roric Padiernos. Ayan. Binabati ni Congressman JP Padiernos. Attorney Roric, alaba tayo dyan. At congratulations at para sa ating mga brethren, Kuyang Freddy Martinez. Ang mga brethren, mga kuyang sa Gualberto Agatep Masonic Class number 341 ay nag-iimbita sa kanilang 23rd public installation bukas, alas 2 ng hapon sa Dumon, Gataran, Cagayan. Incoming Worshipful Master Kuyang Cliff Bautista, Senior Warden Kuyang Eric Labuguen, at Junior Warden Gerald Perrucho. Congratulations, ha? Abay, binabati ko ni Kuyang Freddy Martinez at iba pa nating mga brethren. At congrats din sa mga officers ng Luzon Masonic Lads. Ngayon pala ang public installation, mga kuyang, sa mga taga Luzon Masonic Lads na gaganapin ngayon dyan sa Grand Lads. Congratulations sa incoming Worshipful Master Kuyang Adam Kiambao, Senior Warden Nelo Geliaco, Junior Warden Lidovino Tribino ng Luzon Lads number 45. At ang kanilang ngayong alauna ng hapon, ongoing na pala, ha?
At ang kanilang guest of honor and speaker ay si dating Grandmaster Most Worshipful Roland Paulino. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Abay, kasama daw na iimbestigahan si dating PNP Chief General Rodolfo Asurina Jr. kaugnay sa manumalyang drug haul sa Tondo, Manila na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos noong October 2022. Abay, nagkalimutan na ito, ha? Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, si General Asurin mismo ang nagbigay daw ng go signal sa ginawang buy-bust operation laban sa dating tauhan ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Ganito ang pahayag ni DILG Secretary Remulla. So from sergeant to lieutenant to major, all indications, pero ayoko pang unahan ng presidente, pero all indications are by extent siya until after elections. Hindi yata kayo as DILG Secretary, i-recommend nyo ang kanyang magaling si General Marbil. I respect. Ibang voice clip yan, Pogi. Ayan, yung isa. Ayan, mamaya pa yan. Ayan. So from sergeant to lieutenant Ayan. to major to colonel to general to chief PNP, lahat magkakasama sa conspiracy. Pati siya, investigate rin. Kasi may direct testimony and text exchange between Wilkins Villanueva and General Azurin informing him na kailangan ayusin mo to. Ang solusyon nila ay gumawa pa ng isang fake na buy bust doon sa Quiapo Bridge. Ayun na naging dulo yan. Pero dahil retornado na si dating PNP Chief General Azurin, hindi na siya masampahan ng administrative case. Pero sa kabila nito ay wala pa rin umanong lusot sa kasong kriminal ang dating hepe ng pulisya. Sakaling mapatunayang sangkot nga dito sa maanumalyang operasyon ng illegal drugs. Matanda ang 30 kapulisan kasama ang 2 general nasangkot sa drug haul o kay buy-bust ng droga na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. 22 na sa nasa serbisyo pang kapulisan ang nasa restrictive custody ng PNP habang nakabuna sila ng task force para hulihin ang nalalabing iba pa. Katulad na lamang isang 2 pang active na general ng Philippine National Police. But di mo sinama yung pangalan dito, Kyle. Ayan, may pangalan yun. General Domingo yung isa ha? Kulang yung detalye mo, Pogi. Ayan. Dagdagan mo, ayan. Rehas mo yung istorya, ha? Kumpletuhin mo. Nakauwi na ata na kayo. Nakauwi na ba? Ayan, i-edit mo lang mamaya. Sige lang tayo. Samantala, posibleng ma-extend ang termino ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil hanggang matapos ang May 2025 elections. Ito ay ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Remulla na malaki ang posibilidad na pagpapalawig ng termino ni Marbil na nakatakdang magretiro sa Pebrero. Pero sabi ng kalihim kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa rin ang desisyon tungkol dito. Gayunman, naniniwala si Remulla na karapat-dapat na ma-extend si Marbil dahil sa angkin nitong galing bilang pinuno ng pambansang pulisya. Narito ang pahayag ni Secretary John Vic Remulla. All indications, pero ayoko pang unahan ng presidente, pero all indications are by extent siya until after elections. Kayo as DILG Secretary, i-recommend nyo ang kanyang magaling si General Marbil. I have high respect for him and his work. Good luck, General Marbil. Hatawin natin ang mga reports sa pagdideklara ng food security emergency. Idudulog ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano nga sabi ng Pangulong Mislet? Approve ba ito? RS number 14, let Narciso please come in. Mislet. Lakay, hinihintay pa ng Department of Agriculture ang formal na transmittal ng rekomendasyon ng National Price Coordinating Council kaugnay ng pagdedeklara ng food security emergency sa harap ng mataas pa ring presyo ng bigas sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang,
sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na sa sandaling matanggap niya ito ay agad ikokonsulta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito si Secretary Laurel. As per the law naman ng RTL, it is really up to the DA Secretary to declare such and implement such, of course. But of course, as a cabinet member, I am under my boss is the President, so I have to at least tell him that this is what I plan to do. Ipinaliwanag ni Laurel na may basehan ang hakbang na ito, lalo't problema rin ng DA ang puno pang mga bodega ng National Food Authority, gayong nalalapit na naman ang harvest season. Ayon sa kalihim, nasa 300,000 metriko toneladang bigas sa NFA warehouses ang kailangang mailabas para makapamili ulit sila pagdating ng anihan. Makatutulong naman anya sa pagbaba ng presyo ng bigas ang pag-unload ng NFA dahil karagdagang supply ito sa merkado. Umaasa si Laurel na kung maipatutupad ang deklarasyon ng Food Security Emergency ay susunod ang mga negosyante sa pagbaba ng presyo ng ibinibentang bigas sa mga palengke. Ito si Lieutenant Cito sa DZRH. Yes, okay? Siguro dapat ang tignan din ng presidente. May mga nagsasuggest na ibalik na yung buwis, yung tariff sa imported na bigas na 35%. Ginawang 15%, binabaan para magmura ang imported na bigas. Kaso mataas pa rin wala naman nagbago. Oo, Lakay. Oo, inaaral daw nila yan, Lakay. Dahil yun nga yung inaasahang resulta dapat niya na bumaba. Pero sa ngayon naman daw, mayroong bahagyang bumaba na rin pero mataas pa rin So kaya ito naman yung nakikita ngayon na ang pagdedeklara nga nitong food security emergency. Tsaka baka pwede na magsample ng presidente ng mga kasuhan na economic sabotage, yung kartel ng bigas. Alaman na nila, kilala naman nila ang mga yan. Bakit hindi masampulan? Actually, kaya ang binabanggit nga ni Secretary Laurel doon sa briefing kanina ay profiteering talaga yung dahilan ng mataas. Actually, wala na daw sila nakikitang hoarding kundi profiteering o pagsasamantala. Kontrolin, magtakda ng ng ceiling o kaya suggested retail price. Meron na Lakay, di ba yung 58? Kaya lang, taas pa rin hindi pa rin. Siguro. Parang ang inaasahan dapat, kung talagang epektibo yung implementasyon, dapat susunod na dyan magiging 55. Unti-unting pababa Lakay. Kaya lang, hindi pa kasi nakikita sa ngayon talaga na nangyayari. Siguro ang kausapin ng Pangulong Marcos, yung aming dating mayor sa Pidig, Ilocos Norte, na niya administrator ngayon. Bakit last week, ibinabalita ni Val Gonzales, nagbebenta sila ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Bagong ani ng mga farmers, bago na, mabango pa. Bakit? Baka yan ang hanapin lang kaya ng ating mga kababayan. Nasaan yan? Kaya nga ayan. Okay. So ano pang schedule ng Pangulong Marcos ngayong Thursday, Ms. Let? Inaabangan natin lang yung kung ano nangyari doon sa mga meeting niya kanina. Marami siyang agency na ka-meeting pero wala pang ilalabas na impormasyon ng palasyo. Okay. Maraming salamat, Ms. Let. Balik sa iyo, Lakay. Matapos ang Malacanang, dumako naman tayo sa Senado, Lakay. Prangkisa ng Meralco, tiyak na maaprubahan bago matapos ang 19th Congress, ayon kay Senator Joel Villanueva. Sa detalye, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Garantisadong maaprobahan ang renewal ng legislative franchise ng Manila Electric Company o Meralco bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Ito ang binigyang katiyakan ni Senator Joel Villanueva na siyang nagdidepensa sa panukala bilang chairperson ng Senate Subcommittee on Public Services. Walang nakikitang dahilan si Villanueva para hindi may pagkaloob ang 25 taon na renewal ng franchise ng Meralco. Aminado ito na maraming puna sa serbisyo ng Meralco, ngunit wala silang nakikitang ibang utility company na maaring magpatuloy sa serbisyo nito. Kaya't ang pinakakompromiso ay obligahin itong improve ang kanilang serbisyo sa kanilang mga customers sa kanilang franchise area. Nakatutulong din umano ito sa larangan ng seguridad bagamat hindi maaaring isa publiko ang kabuuan at kung papaano. Sumusunod din naman ang Meralco sa mga international standards. Sabi ni Villanueva, 2028 pa mag-expire ang prangkisa ng Meralco, ngunit kinagaan na nila ang pag-apply ng renewal dahil na-election na sila sa nangyari sa prangkisa ng ABS-CBN na pinag-initan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi na-renew.
sa lahat kung ano naman kumpanyang nagre-renew ng prangkisa ay pinabanggit ang kaso ng ABS-CBN kaya't hindi na sila makapaghintay na magpalit pa ng administrasyon bago sila mag-apply ng bagong prangkisa. Ito si RH28. Raymond. Yes, Mayor. Meron nang nagmungkay sa Kongreso si Congressman Joey Salceda. Ibalik daw ang prangkisa, reviewin ang pagkanselasyon ng prangkisa ng Channel 2, ABS-CBN. Dyan sa Senado, meron bang nagsusulong din ng ganyan? Anong sabi ni Senator Villanueva? Wala pa pang narinig, Mayor, na may counterpart dito sa Senado. Pero kung kung halimbawang maaprubahan doon sa Kamara, pag-uusapan din dito sa Senado, Mayor. Ilang years ang mungkahing ibigay na prangkisa sa Meralco, Raymond? 25 Wow. years, Mayor. Dapat may kondisyon dyan, 5% lang ang increase. Sa singil sa kuryente. Tsaka madalang lang. Madalang lang. Ayun, siguro dapat kasama sa kondisyon. At saka yung ibang mga serbisyo nila, kasi kung minsan dami nagre-reklamo ngayon pag collection mabilis, pero pag sa responde pag kailangan, mabagal. Ay, totoo yan. Ang bilis magputol ng kuryente. Oo nga. Ang bagal mag-refund. Totoo lakay. Pagka may overcharge. Ayan. Sana nga, yan ang mga dapat ma-check dito bago bigyan ng franchise ng Senado ang Meralco. Okay. So ano ang latest sa Senado pa? Ayan. Kumusta si Senate President Cheese? Ayan. Siya na bang nire-ready na administrasyon para sa 2028? hindi malayong mapag-usapan diyan, Mayor, dahil maraming mga kwentong tinatanong namin si Senator Joel Villanueva kanina doon sa kapihan sa Senado kung ano yung mga inside stories sa Malacanang. Malacanang. Lunes. Talagang mostly kumustahan lang daw talaga. Walang seryosong usapin yung napag-usapan nung sila ay nagkaroon ng dinner nung gabi ng Lunes kasama ang Pangulo at ang First Lady Lisa. Pero kung tatakbo ang Senate President Cheese for President sa 2028, sila ba ay susuporta sa Senate President? Wala pang napag-uusapan ng Mayor. Kasi alam naman natin na medyo malayo pa ito at ang tinitingnan mo nila kung sino-sino yung mga ang 2025 muna yung focus ng karamihan na dahil yung iba ay titingnan nila kasi yung maraming re-electionist, yung iba nagtumingin-tingin na rin kung by 2028 ano ang kanilang, lalo na yung mga mag-graduate naman sa 2028 ay mga sinisipat-sipat na sa kanilang mga lugar. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado dumakat sa Kamara. At sa Kongreso naman ng Milky kung meron silang pambato. Ayan, although na mga ano pa lang naman to, ha? Hindi pa, wala pa namang klaro, wala pa namang malinaw dahil 2028 pa yan. Matagal-tagal pa lakay. Pero kung may sinasabi silang pambatong Cheese Escudero sa Senado, sa Kamara kaya, ha? Ayan, pambato pa talaga ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nato ang report mula kay Manang Milky. Milky, please come in. Ay, hindi pala. Hindi, iba laki. Ay, iba pala yung report niya. Panukalang i-regulate ang surrogacy at assisted reproductive technology sa bansa. Yung bang parang mga kababayan nating ginagamitan ng anong tawag doon yung Miss Jackie? Yun nga, yung surrogacy, yung parang sila yung magbubuntis para doon sa mga mayroon ilan na foreigner na ginagamit itong mga kababayan nating Pinay. Ayan, katulad nung sa Cambodia, 'di ba? Cambodia ba yung mga pinaguli mga Pinay doon, ha? Na sila ang maglalagyan ng similya. Tapos sila ang magdadala ng bata, sanggol, sila ang magsisilang pero hindi kanila. Ayan, babayaran sila. Ayan, magkano kayang fee ng mga iyon, ano? Ha? Ay, hindi ko alam. Mahal kaya yun? 1 milyon, kalahating milyon. RH na number 12, Manang Milky Regunan, please come in. Milky. Lakay at Jackie, sinusulong nga sa Kamara ang panukalang batas
na layuning i-regulate ang surrogacy at assisted reproductive technology o ART. Sa House Bill 11259 ni 4-piece Party List Representative J.C. Abalos, dapat magkaroon ng legal framework. Dalang Pilipinas ang ilan na lamang ng mga bansa ang wala pa ring batas sa makabagong pamaraan ng pagbubuntis. Ayon kay Abalos, dahil dito nalalagay sa hindi ligtas na medical procedures ang mga kababaihan. Sabi ni Abalos, pwede na silang magamit sa human trafficking at mapangarib na surrogacy arrangements. Kung may isa sa batas, ibubuo naman ng isang komisyon para mag-monitor ng ART and surrogacy activities sa bansa. Atasan din silang magpatupad ng mga patakaran gaya ng pag-i-issue at pagbawi ng lisensya sa mga ART clinic at surrogacy bank kung mapapatunayang sangkot sa unethical practices. Ayon pa kay Abalos, kung walang batas para sa mga prosesong ito, magdudulot ng panganib at paglabag sa mga karapatang pantao, lalo na sa karapatan ng mga batang isinilang sa ganitong paraan. Ako si Milky Regunan, gulat para sa Yasakay. Sino itong congressman na Abalos na ito? Parang totoy na totoy. Kapatid ba ni former DILG Secretary Benhar Abalos? Apo ba ito ni Chairman Ben medyo Hamburger? baby face na kayo. Baby face eh. Pwedeng itandem pa yan kay Jackie. Bata pa yan, lakay, 4-piece, member siya party list. Party list. Anong party list siya? Party list siya eh. 4-piece. 4-piece. Siya palang kinatawan ng 4-piece. Siya yung kinatawan ng 4-piece. At hindi ko lang alam kung tatay niya yung isa sa mga dating opisyal. Si Secretary Benhar. Si Secretary Benhar, pero siya ay mula rin sa pamilya Abalos sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. Ayan. Ano nga to? Basta Abalos. Basta Abalos. At isa yan sa mga pinakabata dito sa Kongreso ngayon, itong si J.C. Abalos. Pero maganda naman yung kanilang mga panukalang batas na isinutulong. Ayan. Oo nga, wala pa tayong batas tungkol dyan, sa surrogacy, pregnancy. At Jackie, although ang base doon sa mga impormasyon, ang Pilipinas ang isa daw sa pinaka-the best na nagpapatupad ng surrogacy. Kaya marami mga foreigner ang nagpupunta dito. Pero sabi nga ni Congressman Abalos, wala tayong legal o wala tayong batas na sinusunod. Paano daw ang karapatan, proteksyon ng mga kababaihan na sila ang magdadala nung sanggol for 9 months at yung sanggol din, ano yung karapatan din niya na dapat meron tayong batas tungkol dito. Ayun, maraming salamat Kuyang Attorney Sherwin Enriquez. Ito palang si Lolo niya lakay. Ayan, lolo niya pala si Mayor, dating COMELEC Chairman at ngayon na Mandaluyong Mayor, Benjamin Hamburger Abalos. Ayan. At pamangkin ni Secretary Benhar Abalos. Ayan. Yun. So talagang nasa politika ang kanilang talaga pamilya, yung mga Abalos. Alam mo na kay Jackie, maikwento ko lang tumayo ito noon sa plenaryo. Naikwento niya, nagkaroon siya ng cancer. Cancer survivor siya? Diagnosed with thyroid cancer nung siya pa ay 23 years old. Wow, paano ginawa niya? Ang ganda nung kwento niya. Sa salita niya noon yung kwento niya sa plenaryo, thyroid cancer, 23 years old siya. Nag-aaral siya noon sa Ateneo Lakay. Pero meron siyang mga pamaraan kung paano siya nakaligtas. At siya ngayon ay cancer-free base sa kanyang pahayag. Wow. Fully recovered mula sa cancer. Ano ang ginawa niya? Ano mga gamot niya? Meron siya mga binanggit lakay, pero dumaan din siya sa mga procedure na siya ay nag-chemo rin, ganyan. Nag-chemo rin. Kasi ito yata yung okasyon noon na merong kinalaman sa cancer. Month yata yun. Kaya tumayo siya noon sa plenaryo at nagulat kami nung sinabi niya na siya ay naging cancer patient noong siya ay 23 years old. Kasi ang bata pa, Miss Milky. Siguro at napakabait niya. Mukhang hindi makabasag pinggan eh. Ayan. Siguro uminom to na ng vitamin E. Ayan. Okay, maraming salamat. 30 years old na siya ngayon, lakay. 30 years old. Ilan? 30. 30 years old. 30 lang siya? 30 eksakto? 30 years old?
Eksaktong 30 years. Kaya pala mukhang totoy. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Jackie. Dumako naman tayo sa Campo Crame, Lakay. 10 sa 29 na pulis na ipinaaresto sa multi-billion pisong drug bust. Hawak na ng PNP. Sa detalye RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Jackie, nasa kusodiya na ng Philippine National Police ang 10 sa 29 na tauhan nitong akusado sa manumalyang 6.7 billion peso drug haul noong 2022. Ayon kay Police Region 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, siya rin tagapagsalita ngayon ng PNP. Siyam sa mga ito ang naaresto habang isa naman ang sumuko. 4 sa mga nabanggit nasa CIDG, 2 nasa Pasay City Police at tig-1 ang nasa bakuran ng IMEG Drug Enforcement Group, Batangas at Alaminos PNP. Sa 10 hawak ng pulisya, 8 ang aktibong miyembro ng pulis habang optionally retired ang 2. Pinakamataas na rango sa mga ito ang nag-iisang Police Lieutenant Colonel habang 4 naman ang pinakamababang patrolman. Unang ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagbuo ng task force na hahabol sa mga ipinaaresto ng korte sa Maynila. Available naman ang kanilang kinaharap na reklamong may kinalaman sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, partikular na sa pagpapabagal ng pagbulong ng naturang kaso. Pakinggan natin si General Fajardo. Tuloy-tuloy po yung efforts po ng task force na binuo po para i-account at i-arestuhin po itong mga police, both active and optionally retired and dismissed, para po masiguro po natin na maisusumiti po natin sila sa jurisdiction po ng korte. Ni PNP spokesperson General Fajardo. Sino yung 2 o 3 general yon? May isang Lieutenant General Domingo ba yon? Sino pa yung iba na general na involved dito? 2 General Lakay itong kasama dito sa listahan. Bale, 29 sila na ipinaresto ng korte. Yung general lang. Kabilang dyan si retired Lieutenant General Benjamin Santos. Yung dating Deputy Chief for Operations. At retired Brigadier General Narciso Domingo at namang hepe ng Drug Enforcement Group o ng PIDEG. Retired na pala itong mga generals na ito. Correct lang kayo. Kasama sila doon sa mga retired. Doon sa 29 na pinahanting ng korte, 20 na lang dyan yung aktibo pa sa hanay ng PNP. Ayan, malungkot dito. Pati sabi ni Secretary John Vic Remulla kanina, pati si former PNP Chief General Azurin ay kasama rin sa iimbestigahan. Dahil sa command responsibility. Nagsalita na ulit Lakay si retired PNP Chief Rodolfo Azurin at ulit ay itinunggi niya itong siyempre yung akusasyon at ipinalala niya sa publiko na sa kanyang liderato kumpara ng mas kaunti-unti itong mga umanong sindikato ng illegal na droga. Ayan, kasi sinasabi ni Secretary John Vic kanina, may order si General Azurin na sige, kailangan ayusin niyo yan. Ganon. Oo, ito kayo, and I quote, sabi ni General Azurin, we were the ones who started the unmasking of those involved in illegal drugs trade. Yan ang kanyang iginigit. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo na kayo, Jackie. Ilang kalsada naman sa Pasay, sarado dahil sa prosesyon ng Santo Niño. Fiesta ba ng Santo Niño ngayon na noche? Noche Kakas, please come in. Pero Lakay, ito ay binuksan na, binuksan na sa motorista itong bahagi ng FP Harrison Street. Patapos makapasok na Lakay itong sa Cuneta Astrodome ang prosesyon ng Santo Niño. Galing ng Pasay City Hall itong puon matapos manatili ng 3 taon. Tanaw natin kanina si Pasay City Mayor Amy Calixto Rubiano at mister nito na si Egay Rubiano at ang kapatid naman ni Mayor na si Congressman Tony Calixto. Ilang oras ring isinara Lakay kanina itong FB Harrison Street mula Libertad hanggang EDSA Extension. RH 27 na si Kakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa
Sa iba pang balita, isinantabi ng China ang kahilingan ng Pilipinas na i-pull out ang kanilang dambuhalang Coast Guard vessel sa teritoryo ng bansa. Sa katunayan, iniulat ng Philippine Coast Guard na hindi pa umaalis malapit sa karagatan ng Zambales ang China Coast Guard Vessel 5901 o kilala sa tawag na Monster Ship. Ayon sa PCG, patuloy na minomonitor ng BRP Gabriela Silang ang pagkilos ng naturang barko. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG for West Philippine Sea, na nag-issue pa nga ng radio challenge ang Monster Ship para ipaalam sa BRP Gabriela ang paglabag umano sa Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea. Sa kabila nito, nananatili sa protective position ang barko ng PCG habang sinusubaybayan ang galaw ng CCG vessel. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. At thank you nga pala kay Mr. Michael Ismaygay para sa managabang ng palitan ng dolar. Nagsara ang palitan 58 pesos and 61 centavos, Miss Jackie. Abay, buwambagsak ang piso, tumataas ang palitan, ha? At binabati rin natin si Kuyang Peter Ungson, ayan, Kuyang Mayor Adora Andrada, at Kuyang Juna Kikoy, at si Kuyang Attorney Amir Pelaez, at Attorney Vladimir Amir Pelaez Momo, at Kuyang Mario Torres. Ako po si Dea Makalma. At sa ngalan po ni Miss Dea Petro Corpus, ako po si Jackie Resio. At ang tabayanan ng mga balansyadong balita mula kay Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay. Siya nga ba ang the Mall of Chinese Embassy? Miss Karen Oyong, oras 5:03. This time check is brought